Mad kami. Very mad. Mad na mad. Marcos, alis dyan! Last na lang, Kado. Panghuli na lang ho. Ito na ba yung panahon na dapat ang maraming Pilipino ay magkaisa at magsama-sama dito sa ITSA? Alam nyo, dapat maganda na tayo. Dahil sa pinakikita nyo ngayon, ito ay magandang simulain. Alam nyo, ilang taong kami nagtiis sa mga saya yung mga demonstrasyon namin tuwing Merkulis Pag-Ayala bago namin nakapsan ang tunay na EDSA. Ito rin ho ang pagtatanim. At sana naman magbunga na sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo makapaghihintay ng 2025 elections dahil mga tao rin ho ni Marcos ang iluluklok ng Smartmatic dyan. Korean man ang brand yan, Smartmatic pa rin yan. Korean man ang brand yan, mga taga-Comelec na yan, pareho pa rin yan. So yan lang ho. Maraming salamat po, Kado. Mabuhay po kayo. Napakalaking himala, no? Na may mga presyo, may mga budget appropriation, pero walang mga detalya. So hindi masasabi ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. This administration, according to Optic Politics, has mastered the art of gaslighting the Filipino people while lining their own pockets. Eh dito, huling-huli sila. Sir, at itong nadiskubre na mga blank items po ng BICAM report ng 2025 national budget, ano ho bang masasabi niyo po muna dito? Well, nagpapatunay lamang na iba na ang forma ng gobyerno ng Pilipinas, no? Binago na ng Marcos, Araneta, Romualdez, Cabal ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Hindi dumaan sa tamang proseso ang ating budget at ultimong House Appropriations Committee, no, ay nagrereklamo na wala silang kopya ng BICAM report. At as early as December 18, ay naglabas na ng expose ang ating kagalang-galang na Senador Amy Marcos, no? Calling our attention dito sa DPWH as a way of example, mga very important projects, VIP, na may mga presyo, may mga budget appropriation, pero walang mga detalya. So, hindi masasabi ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. Opo, Kaado, yung BICAM report, may kinalaman ba ang Pangulo? Bakit siya yung nagsasalita, hindi yung mga congressman nakasama at senador nakasama dito, mga miyembro ng BICAM report na pumirma dito sa kanilang report? Yan nga ang yan nga hindi natin maintindihan no? Bakit niya dinidefend itong mga taong ito? At bakit itong si Lucas Bersamin ang nagdi-defend sa kanya? Dapat pagsalitain niya dyan si Grace po. Pagsalitain niya dyan si Saldico, no? Ang nangyayari, ang presidente ang sumasalag, no? Hindi naman niya trabaho yan Siya ang Pangulo, hindi siya ang hindi siya ang tagasunod dito sa the legislative is a separate branch of government, no? At kanina nakikinig ako dito kay Congressman Ungab. Puro totoo naman yung sinasabi ni Congressman, no? Puro totoo. Kaya ako'y nangangamba dito sa sistemang ito ng ating budget process na according to Amy Marcos noon pa sa Senado already violates Rule 12, Section 25 of the Senate Rules. Dahil nga may mga blank items, no? Na ang
nangyari ngayon, nung dumating sa BICAM, blank pa rin para i-fill up ng Pangulo ng Pilipinas doon sa mga taong pamumudmuran niya ng pera ng sambayan ng Pilipino na karamihan pa naman ay galing sa utang. So wag siyang padalos-dalos, no? Ito may mga nagsasabing analyst na ito ay metaphor. Excuse me, I don't think this is a metaphor. I think this is a gross violation, no, of the budgeting process that has been a tradition and a matter of rules. House Committee on Appropriation, no? Itong si Brosas mismo nagsasabi, wala rin kopya ng 2025 BICAM report. Ano ba ito? Ang tawag dito ni Amy Marcos ay himala. Napakalaking himala, no? So, wag silang mag-accuse, lalo na itong former, nakakahiya itong former Chief Justice of the Supreme Court, ha? Ito si Bersamin, nagsasabi fake news. Wala naman siya sinasabing real proofs of guilt. The truth is, this administration, according to Optic Politics, has mastered the art of gaslighting the Filipino people while lining their own pockets. And dito, huling-huli sila. So, alam mo, ito yung mga ito, impeachable offenses to. This is a gross violation not only of existing rules of the legislature, but of the laws of the Philippines and the laws of basic law, which is the Constitution. Himala, napakalaking himala, no? Na may mga presyo, may mga budget appropriation, pero walang mga detalya. So, hindi masasabi ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. This administration, according to Optic Politics, has mastered the art of gaslighting the Filipino people while lining their own pockets.